Tiniyak ng pamahalaan na may nakahandang contingency measures para sa proteksyon ng libu-libong Pilipinong naiipit ngayon sa pag-atake sa Israel. Patuloy namang inaalam ng Department of Foreign Affairs kung may mga Pilipinong nasawi o nadakip sa tensyon. Si Bea Bernardo sa detalye. Papunta na sana ng bus station si AJ Ilaw, isang Pilipinong residente sa Israel nang biglang tumunog ang sirena. Hudyat ito na dapat magtago ang mga residente dahil sa napipintong pag-atake. Maya-maya pa nakita niya ang mga rocket na pinakawalan sa himpapawid. Oh my gosh! Oh my God! I've never been so scared of my life. Ngayon lang ulit. Nasa ligtas na lugar na ngayon si AJ. Isa lamang siya sa 30,000 mga Pilipinong naiipit sa tensyon sa Israel laban sa militanteng grupong Hamas. Magugulitan nitong Sabado, naglungsad ng mga rocket attack ang Hamas at napasok ang teritoryo ng Israel. Dahil dito, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nasa gitna ng gera ang Israel laban sa Hamas. Pumalo na sa mahigit 700 ang nasawi sa gulo, habang nasa mahigit 2,000 na ang nasaktan. Ayon sa OWA, isang Pilipino ang natamaan ng bala pero nasa ospital na ito at nagpapagaling. Habang isang Pilipino rin ang nagpapagaling sa ospital dahil sa smoke inhalation. 6 na Pilipino naman ang patuloy pang hinahanap. Ayon sa Department of Foreign Affairs, isang Pilipina ang lumapit sa kanila at sinabing namukaan niya ang kanyang asawa sa isang video sa social media na hawak na maarmadong lalaki at posibleng dinala ito sa Gaza. Nai-report na ito ng embahada sa Israeli military, ngunit hindi pa nila matukoy ang pagkakakilanlan nito base sa video. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung may mga Pilipino bang nasawi o nadakip sa tensyon. Humingi rin kami ng paumanin sa inyo, no? Kasi hindi tayo basta makakapagbigay, hindi tayo basta-basta makapagbigay kaagad ng mga reports dahil kinukumpirma natin and we're working very well with the Department of Foreign Affairs. Una na rin sinabi ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss na inuuna ng kanilang pamahalaan ang pagkontrol sa sitwasyon doon kaya't mabagal pa ang proseso ng pagkakakilanlan ng mga biktima at mga dinukot ng Hamas. Pero tiniyak naman ni Floss sa Department of Foreign Affairs na hindi pababayaan ng Israeli government ang mga Pilipino. Kapwa namang nakahanda ang OWA at DFA para sa repatriation ng mga Pilipino sa Israel at Gaza. Pero base sa kanilang karanasan, kadalasan ay hinihiling lamang ng mga Pilipino na ilipat sila sa mas ligtas na lugar kaysa tuluyang umuwi ng Pilipinas. Pero ilang Pilipino na rin ang nagpahayag sa embahada ng Amman sa Jordan na gusto nilang umuwi. Nakahanda na rin ang contingency plan ng pamahalaan. Sa Israel po, dahil special case yan, special consideration yan, hindi lang pag may gera na may contingency plan. 365 days planado yung contingency plan in a coordination with the government kung saan gagala, kung saan sila pupunta. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Kinundi na at ikinalungkot ng mga mambabatas ang ginawang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel at ang deklarasyon ng state of war ng pamahalaan doon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naway magkaroon na ng mapayapang resolusyon sa Israel para walang madamay na mga sibilyan. Para naman sa mga Pilipino roon, tiniyak ng House Leader ang masusing pagtutok ng mga otoridad sa sitwasyon para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ganito rin ang mensahe ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Ron Salo. Dagdag naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, mas makabubuti kung patuloy na makikipag-ugnayan ang ating mga kababayan sa Embahada ng Pilipinas at lokal na Migrant Workers Office para sa maayos na koordinasyon at aksyon.